Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Misterio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marlon, 34 anyos, taga San Ildefonso, Bulacan. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang nagawang magsulat, pero pakiramdam ko, kailangan ko na talagang ilabas ang kwentong to. Kasi hanggang ngayon, pinagpapawisan pa rin ako tuwing naaalala ko. Sir, tungkol ito sa kaibigan kong si Leo at sa ex niyang si Andrea at kung paano niya sinira hindi lang ang buhay nito kundi pati ang katinuan. Sir Misterio, matagal nang hiwalay si Leo at Andrea nang magsimula ang lahat. 5 taon na silang walang komunikasyon. Si Andrea, masaya na sa buhay niya. Meron siyang asawa na ang pangalan ay Eric. At meron silang 2 anak na sina Mia at Giro. Tahimik na ang buhay, payapa. Pero si Leo, hindi. Kahit anong gawin niya, hindi siya makamove on. Lagi niyang sinasabi sa amin, kung hindi ko siya makuha sa bait, kukunin ko siya sa paraan na meron ako. Akala namin biro. Hanggang sa minsan, inaya niya akong sumama sa barangay Mabayabas, lugar na kilalang may matandang albularyo. Pagdating namin sa kubo, naamoy ko agad ang amoy ng sinunog na buhok at dahon. Nakaupo doon ang isang matandang babae na halos hindi mo makita ang mata sa kapal at kulubot ng muka. Sabi niya, "May dala ka bang litrato ng babaeng gusto mong balikan? Dito may ilagay." At katabi noon ay isang mangkok na may dugo ng manok at parang may pulgadang itim na hibla. Ayoko na sana, pero si Leo ngumiti. Inabot niya ang lumang picture nila ni Andrea. Nakayakap pa siya doon. Tapos nagsimula ang ritual. May binulong ang albularyo. Hindi ko na po masyadong maintindihan, Sir Misterio. Pero parang laspag na wikang Latin o sinaunang dasal. Sinabuyan ng litrato ng dugo, sinunog, at saka tinakpan ng itim na tela. Huling sabi ng matanda, "Pag nagsimula ka, wala nang urungan." Sa'yo na ang isipan niya, pero maniningil ang gayuma. Sir, doon po ako kinalibutan. Ilang linggo lang ang lumipas, tumawag si Leo sa akin. Nanginginig. "Tol, bumalik na siya, si Andrea." Umiiyak. Ayaw na daw niya sa asawa niya. Hindi ako makapaniwala. Iniwan ni Andrea ang pamilya niya. Iniwan niya ang kanyang asawa na si Eric. Kahit nagmamakaawa daw ito. Hindi daw niya maintindihan pero hindi niya mapigilan ang sarili. Gusto niyang sundan si Leo kahit saan. Hindi ko pa agad sinisi ang gayuma. Pero nang makita ko si Andrea, iba ang aura niya. Maputla, malalim ang eye bags, at ang tingin niya kay Leo, Sir, parang gutom. Parang takot na takot mawala ito. Tinanong ko siya, "Andrea, bakit mo iniwan ang pamilya mo?" Ang sagot niya lang po sa akin ng paulit-ulit, "Kailangan ko si Leo. Kailangan ko si Leo. Kailangan ko si Leo." Parang sirang plaka. Nagdesisyon silang tumakas papuntang Nueva Ecija. Doon sila tumira sa lumang bahay ng lolo ni Leo. 3 araw pa lang sila roon, napansin kong palala ng palala ang lagay ni Andrea. Hindi na kumakain, hindi na natutulog. Minumura ang sarili sa salamin. At minsan, kapag nakatalikod si Leo, nakatingin lang siya sa kanya, nakangiti ng kakaiba, parang may ibang nilalang ang nasa katawan niya. Kinuwento sa akin ni Leo na isang gabi, nagising siya kasi parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Pagmulat niya, si Andrea pala, nakaupo sa tapat ng dibdib niya. Hawak-hawak ang mukha niya. At bumulong ito, "Huwag mo akong iiwan ha, kahit mamatay pa sila, akin ka."
Doon na nagsimulang matakot si Leo. Sir, isang gabi, tumawag sa akin si Leo. Hingal na hingal, nagwawala doon si Andrea. Pagdating ko doon, sarado lahat ng ilaw. Tanging gasera lang ang sindi. Narinig ko si Andrea sa loob ng kwarto. Umiiyak at maya-may tumatawa, humahampas sa dingding. Nang buksan ko ang pinto, sir, nakita ko siyang nakayuko sa sahig. Kinakaskas ang kuko niya doon hanggang dumugo. Sabay tawa ng malalim. Paglingon niya sa amin, nag-iba ang boses niya. Hindi ko na kayo papayagang maghiwalay. Inila niya ang buhok niya at tumakbo palabas ng bahay. Sinundan namin hanggang sa maisan at doon tumigil siya. Nakatayo, nakatitig sa kawalan. Tapos bigla siyang sumigaw ng, Ayoko na sa uto niya. parang may kausap siyang hindi namin nakikita. Kinabukasan, natagpuan siya ni Leo sa likod ng bahay. Nakaupo sa lupa, walang malay, nanginginig. At malapit sa kanya, may nakasulat sa lupa gamit ang dugo. Maniningil ako. Hindi alam ni Leo kung sino o ano. Pero simula noon, hindi na bumalik sa tamang pag-iisip si Andrea. At ang mas masakit, ni hindi niya kilala ang mga anak niya nang dinala sila roon para tulungan siya. Tinitigan niya lang sila tapos biglang umiyak. Sino kayo? Sir, ako na mismo ang nagsabi kay Leo. Itigil mo na. Ibalik mo kung ano man yan. Pero sabi niya, hindi na daw maibabalik. Kapag binuksan mo na ang pinto, may papasok talaga. At may kapalit. Hanggang ngayon, Sir Misterio, nasa mental facility si Andrea. Si Leo naman, lumipat na ng probinsya. Ayaw na daw niyang bumalik sa lugar na iyon. Pero minsan, sir, nakakatanggap pa rin daw siya ng tawag. Walang boses, pero may humihinga sa kabilang linya at pamilyar. Para bang may nagmamasid at nagbabantay. Kung may natutunan man ako dito, Sir Misterio, ito lang. May mga pagmamahal na dapat kalimutan at may mga taong hindi dapat ipilit, lalo na kung ang kapalit ay kaluluwa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Maraming salamat po kung may babahagi niyo po ito sa channel niyo. God bless po sa inyong lahat.